May nakakasindak na napansin ng pare sa babaeng ikakasal kaya nahinto nito ang kasalan at ganito ang nangyari. Matapos mapansin ng pare ang kakaibang bagay sa ayos ng babaeng ikakasal ay hindi na nito nagdalawang isip pa na gumawa ng aksyon. Hindi niya inaasahang ang madidiskubre pala ay sadyang nakakagulat na maaaring humigit pa sa isang bangungot. Habang nakatayo si Father Oswald sa altar ng lumang simbahan na kanyang pinaglilingkuran ay may kakaiba na siyang bagay na nararamdaman. Ang atmosfera sa loob ng simbahan ay sadyang nagulantang ng isang di masukat na enerhiya, dala ng sobra niyang pangamba sa paraang hindi niya maipaliwanag. Napapailing na lamang si Father Oswald habang kinukonsendera ang kanyang iniisip na baka sobra lamang siyang nag-iisip na marahil baka imahinasyon lamang niya ang kanyang nakikita. Nangatwiran na lamang siya na kailangan na lamang niyang magpahinga dahil na rin sa walang tigil niyang pagtatrabaho nitong mga nakaraang araw. Sa isang partikular na araw ay nangyaring hindi inaasahan ang kasalan. Isang pangyayari na sadyang pumukaw sa atensyon ng mga lokal na mamamayan ng syudad. Si Ezekiel ay isang matinong lalaki na nagtataglay ng asul na mga mata na sadyang nakakaagaw ng pansin. Siya ay kilala ng marami sa kanilang syudad bilang isang totoo at mabuting tao na may di matatawarang husay sa carpentry. Ang kanyang asawa naman ay nagsilbing misteryosang figura para sa marami. Maging ang kanyang nakaraan ay nababalutan ng misteryong hindi nalalaman ng iba. At ang misteryosong aura niya ang mas nakadagdag intriga sa kanyang presensya sa kanilang kabayanan. Ni hindi naglalalabas si Stephanie sa kanyang bahay. Kaya naman mas lalong nais makita ng tao na kahit matanaw man lang sa malayo ang kanyang mukha. Sa pagkasorpresa ng lahat, sa tuwing si Stephanie ay nagagawing magpakita sa publiko ay lagi itong kinukubli ang kanyang itsura gamit ang isang magarang mantilya. Kaya naman mas lalo lamang nag-uumapaw ang kuryosidad ng marami. Naging bulong-bulungan ang kakaiba at misteryosang ganda na itinatago ni Stephanie. Naniniwala sila na may kakaiba itong ganda at malapor sila ng balat na bihira mong masilayan sa ibang babae. Wala masyadong tao ang naging malapit kay Stephanie pero alam niyang ito ay masyadong relihiyoso na magpapakita lamang ng kanyang mukha sa lalaking kanyang mapapangasawa at makakasama habang buhay. Maging si Ezekiel ay walang kaalam-alam sa tunay na gandang itinatago ng kanyang minamahal. Ano man ang isipin ng ibang babae ay isang magandang babae si Stephanie para sa lahat at si Ezekiel naman ay isang malambing na kapareha para sa kanya. Kung papatunayan niyang mas maganda siya sa panloob kaysa panlabas ay hindi na yun importante para sa kanya. Ang kanilang pagsasama kahit sabihin man ng iba na makaluma ay ayos lamang para sa dalawa. Ni hindi interesado si Ezekiel na silipin ang loob ng mantilya ng kanyang minamahal bilang respeto. Pinangahawakan na lamang ni Ezekiel ang pangako ng kanyang asawa na sa oras na nakapangako na sila sa Diyos na magsasama habang buhay sa altar ng simbahan ay kanya nang ibubunyag ang kanyang itsura. Hanggang sa pagsapit ng araw na yon ay mas lalo lamang nananabik ang lahat sa pagkakataon, dala ng kanilang matinding pagkainteres. Ang bawat hakbang ni Stephanie sa loob ng simbahan ay umiingay na siyang nagbibigay ng atensyon sa atmosfera ng paligid. Si Father Oswald naman ay nanginginig dahil sa kakaiba niyang nararamdaman habang inoobserbahan ang naglalakad na babae. Para sa iba ay nasa ayos lamang ang lahat kung titingnan, pero si Father Oswald ay may napapansing kakaiba. Bagamat kilala ni Ezekiel si Stephanie ay nananatili pa ring misteryoso ang pagkatao nito sa kanya. Sa kabila ng pagdadalo sa bawat misa at pag-amin sa kanyang mga nagagawang pagkakamali kada linggo ay nagsisilbing inspirasyon siya sa iba. Ang tensyon ng mga tao ay mas tumindi pa habang tumatagal sa pagnanais na masilayan ang pagtanggal ni Stephanie sa kanyang mantilya. Nag-aalangan si Father Oswald sa isang bagay na kailangan niyang gawin, kundi ay maaari niya itong pagsisihan. Hindi niya alam kung makikinig ba siya sa sinasabi ng kanyang isip. Nang maging maayos na si Father Oswald ay binanggit na sa dalawa na lumapit. Nang sila ay mapaharap na ng malapitan sa pare ay unang pinukaw ni Father Oswald ang kanyang atensyon kay Stephanie. Parang nais nitong sabihin kung seryoso ba ito na tanggalin ang kanyang mantilya sa harap ng marami. Ngayon lamang naging ganun kalapit si Father Oswald kay Stephanie.
Walang idea si Father sa tunay na itsura ni Stephanie. Pero dahil sa nipis ng matili ang suot ngayon at dahil sa masyado itong malapit ay kanya na itong naaninag. Ang kanyang naobserba ay sadyang nakakabigla. Kaya agad inihinto ni Father Oswald ang kasal ng biglaan. Sabay nakiusap muna sa mga tao at kongregasyon dahil may mahalaga umano silang pag-uusapan ng ikakasal. Ipinangako ng pari na maging madali lamang ang lahat, kaya't maupo muna ang lahat ng bisita at damhin muna ang ganda ng araw at panahon. Si Ezekiel ay nagulat sa biglang pagpapahinto sa kanilang kasal, kaya't humiling ito ng detalyadong kapaliwanagan. Si Stephanie naman sa kabilang banda ay nananatiling tahimik. Alam na rin niya ang dahilan sa biglaang pagpapahinto ng kasal. Alam kong iniisip niyo na dapat hindi ko ibunyag ang sarili ko sa ganitong paraan sa mismong araw ng aking kasal, Father. Hindi ko alam kung natatakot kayo na baka matakot ang kongregasyon sa pwede nilang makita o kaya naman ay marahil di na tuluyang pakasalan ni Ezekiel kailanman. Ano't ano pa man ay naihanda ko na ang sarili ko sa kung anumang pwedeng mangyari. Sawa na akong magtago at nais kong magpakatotoo ngayong araw na ito, sambit ni Stephanie. Si Father Oswald ay nakadama ng pagkabilib. Eto si Stephanie ngayon na nakahandang harapin ang kanyang mga demonyo sa harap ng dose-dosenang tao na pwedeng magtaksil sa kanya sa oras maibunyag niya ang realidad. Dagdag pa ang pagkalas ng lalaking kanyang minamahal sa kanilang pagpapakasal. Hindi maitatanggi na sa loob ng kongregasyon ay nadama ni Stephanie ang pagmamahal ng isang pamilya. Sawa na rin siyang magtago at nais niyang maranasan ang tunay na pagmamahal at nais niyang maranasan yun gamit ang tunay niyang itsura. Gayunpaman si Ezekiel ay sadyang nagdadalawang isip. Masyado na siyang kinakabahan. Ano nga ba ang ikinukubli ng mantilyang suot ng babaeng nais niyang pakasalan? Ano ang misteryong kanyang malalaman na umano'y pwedeng makapagbago ng kanyang isip na tumanggi sa pagpapakasal kailanman? Hindi naman din umaamin si Stephanie kung nanindigan ito kay Ezekiel at kay Father Oswald na kanya lamang ibubunyag ang kanyang sarili sa harapan ng lahat. Wala ring nagawa ang dalawa kundi ang sumang-ayon, kaya't agad na silang nagbalik sa altar kung saan maraming bisita ang naghihintay. Matapos magpalitan ng kani-kanilang sumpaan at pag-oo ng kanilang pagsasama habang buhay, ay hindi na inawat ni Father Oswald si Stephanie sa pagtatanggal ng kanyang mantilya, nalikha sa makintab, manipis at magarang tela. Ang lahat ay napagbuntong hininga na lamang. Nanlaki ang mga mata ng lahat na halos hindi mapaniwalaan ang eksenang kanilang nasisilayan sa harapan. Isang eksena at pangyayari na mananatili sa kanilang isipan magpakailanman. Dinadala ni Stephanie ang mukha na napupuno ng matinding pagkapula at malakulubot na balat sa mukha. Wala siyang kailangang ipaliwanag. Madaling unawain na ang naging dahilan ng lahat ay isang sunog. Dito na nagawang humarap ni Stephanie sa lahat at nagsalita. Nung ako'y bata pa lamang, ang bahay na tinitirahan ng aming pamilya ay nilamon ng apoy. Isang trahedya na nangyari dahil sa isang kandila na naiwang nakasindi malapit sa kurtina ng aming bintana. Naging mabilis ang pagkalat ng apoy at nang dumating ang tulong ay huli na ang lahat. Parehas na namatay ang aking kapatid at magulang. At tanging ako na lamang ang naiwang buhay at nakaligtas sa aming pamilya. Sa dami ng paso sa aking mukha ay kinakailangan kong manatili ng ilang buwan sa ospital at ang sunog sa katawan ko ay hindi lamang nagtatapos sa mukha. Si Stephanie ay umaasa ng pagmamahal sa kabila ng kanyang itsura, pero ang natanggap niya sa karamihan ay pagmamaliit at pag-iinsulto saan man siya magpunta. Saan man magpunta si Stephanie o mapadpad ay nagiging sentro siya ng pagtatawanan at pag-iinsulto. Dito na niya sinimula ng pagtatago ng kanyang mukha at katawan sa mundo. Ang bulong-bulungan ay naging malakas, sabay tuon na ni Stephanie sa kanyang asawa kung sakaling hindi rin maganda ang tingin nito sa nangyari. Ang kongregasyon ay nananatiling tahimik at sa pagkasorpresa ng lahat, si Ezekiel naman ang nagsalita para kay Stephanie. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko kailanman pinagsuspetsahan na ang iyong itsura ay maaaring hindi tugma sa sinasabi ng maraming tao noon na isa kang magandang babae. Ang totoong nagpaibig naman sa akin ay iyong pagkatao at kaisipan.
Nasabi ko na sa sarili ko nung una pa lang na wala akong pakialam kung malalaman kong hindi maganda ang iyong itsura. Ang nakikita ko ngayong babae na nasa harapan ko na nagtataglay ng kakaibang lakas at pagpapala matapos ang napagdaan ng impyerno sa kanyang sinapit, ay nagawa pa ring makalabas ng taglay na pagmamahal na nasa puso. Kung ang mga pinsala at palatandaan mo sa mukha ay nagpapaalala sa iyo ng masama mong nakaraan, para sa akin yan ay tanda lamang ng iyong pagkakaligtas at pagkakataong muli para sa ikalawang buhay. Kung ako ang tatanungin ay nais pa rin kitang maging asawa at makasama habang buhay. Ang ilan sa mga naroroon ay natawa sa kanilang nadinig. Ilang sandali pa ang ibang mga bisita ay nagawa namang lumapit kay Stephanie para ito ay yakapin. May iba sa kanila na nais magparamdam kay Stephanie ng kanilang pagsuporta at taus-pusong pagtanggap. Mga taong napapahanga din sa katapangan at kalakasan ni Stephanie na makayanan ng pagsubok na kanyang kinaharap sa buhay, lalo na ang pagkawala ng kanyang mga minamahal. Kung paanong nakabangon pa rin ito sa kabila ng kanyang pagkawala. Ang mga bagay na yan ay pwede nang maging rason para masabi na karapat-dapat si Stephanie sa magandang buhay at pagmamahal na pwedeng ialok ng mundo sa kanya. Sa kabila ng marami pa ring panlalait ay walang ibang nararamdaman ngayon si Stephanie kundi ang labis-labis na kaligayahan dahil nararamdaman niya sa iilang mga tao ang totoong pagmamahal na kanyang hinahanap at inaasam. Gayon din ang wagas na pagmamahal ng taong kanyang inibig na buong puso siyang tinanggap sa kabila ng lahat. Simula noon ay taas noo silang namuhay ng maligaya at magkasama silang bumuo ng isang pamilya na hinuhulma ng pagtanggap at pagmamahal.